mga kabataan ang nanguna sa tradisyonal na senakulo sa ilang bahagi ng bansa para sa Semana Santa. Nais raw nilang isapuso ang aral sa pagpapahirap kay Jesucristo. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Kasabay sa tugtog ng tambol, nagprosesyon ng grupo ng mga kabataang ito sa Barangay Santo Niño sa Quezon City. Di alintanang mataas na sikat ng araw kung todo costume pa sila para sa inihandang senakulo o pagsasabuhay sa pagpapahirap kay Jesucristo. Ang kanilang entablado ginawa na sa mismong kalsada palibot sa barangay. May katlong ulit mo rin siya yung pagkakaila. Leo Pedro, tatanungin kita. Sino ang taksil sa atin? Hindi ba't ikaw? Pang-10 taon nang sumasali sa senakulo ni Jonel Peralta na siyang gumanap na Kristo. Panata na raw niya ito, pati ng paghihikayat sa ibang kabataan na sumali. Sa awa po ng Diyos, sinasapuso lang po nila yung bawat binibigay po namin na karakter sa kanila. Yung nagagampanan naman po nila ng mas magaling, mas mahusay. Aminado si Jonel, hindi madali maengganyo ang ibang kabataan na madalas nahihiya at busy sa ibang bagay. So alam naman po natin na mga kabataan, nasa 4 na sulok ng kwarto lang yan, natawag ay cellphone. Kaya na-amaze ako ngayon, yung mga kabataan, they know the sacrifice ng Jesus natin. Sa Barangay Rosario sa Pasig, last minute nang inihahanda ang mga props at costume na gagamitin naman para sa malakihang kaling senakulo sa Biyernes Santo. Tinututukan din dito na mahikayat ang kabataan na hindi malimutan ng ganitong mga gawain tuwing Holy Week. Ang layunin ng aming samahan ay mailayo ang mga kabataan sa bisyo at ma-enhance po nila yung kanilang talent sa pag-arte. Ang grade 12 student na si Jen Marian ang gumaganap bilang Veronica. Aminado siyang excited lalo't first time niya mag-perform sa senakulo. Maganda po yung samahan tsaka panata na rin po para kay Kristo. In full production naman ang senakulo sa Malolos, Bulacan. 7 gabi itong ginagawa bago mag-Biyernes Santo, tampok ang iba't ibang barangay sa lungsod. Suportado ito ng lokal na pamahalaan, lalo't gusto nilang maipasa ang mga tradisyon tuwing Semana Santa, lalo sa kabataan. Lumaki tayo na pag Semana Santa nakahinto lahat eh. Nag-aayuno, nagre-reflect ang mga tao. Ngayon, ito uli yung siguro paraan na ibalik natin ito na ganitong may panahon ng krisis. Wala namang imposible sa panalangin at dasal. Walang imposible sa pananampalataya. Nauna nang sinabi ng simbahan, hindi obligado ang pagsasagawa ng senakulo, pabasa at iba pang kaparehong gawain tuwing Semana Santa. Pero hinihikayat nilang lahat, lalo na kung makakatulong naman ito para sa kanilang pananampalataya. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.